Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hay, napaunat si Danica pero nanatiling pikit pa din ang kanyang mga mata. Niyakap nito ang katabi niya sa pag-aakalang isa tong unan. Ngunit napagtanto niya na masyadong malaki ang niyakap niya para maging unan. Kaya dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Teka, kinusot niya ang kanyang mga mata at tinitigang mabuti ang kanyang katabi. Shit! Mura niya sabay bitaw sa lalaking niyakap. Napasilip siya sa ilalim ng kumot at nakita niyang wala ng damit pang itaas ang katabi nito habang mahimbing ang tulog. This is disaster. Mahina niyang bulong habang napapailing. Napahawak siya sa kanyang sentido at inalala ang lahat ng nangyari kagabi. Feel free to taste me for you to taste what I have been tasted. Mahinang bulong ni Nathan at ramdam ni Danica ang init ng hininga nito na humahaplos sa kanyang leeg. Isiniksik pa nito ang mukha sa leeg ng dalaga. Hindi naman nagawang sumugot ni Danica kaya walang ingi na maririnig sa bawat sulok ng kwarto. Tanging paghinga lang ni Nathan ang nararamdaman niya dahil ultimong ito ay hindi din makapagsalita. Ilang minuto ang lumipas at wala pa ding nagsalita ni isa sa kanila. Nathan? Tawag ni Danica pero wala siyang may nakuhang sagot galing sa binata. Tatadya ka na kita kapag hindi ka pa bumitaw sa akin. Banta pa nito at sinubukang alisin ang ulo ni Nathan sa leeg niya. Anak ng... Napasinghap siya na makitang natutulog ito. Sinubukan niya itong gisingin pero ayaw naman itong magising. Kaya wala siyang magawa kundi ang akain ito papunta sa kama. Umayos ka kung ayaw mong ibagsak kita dito. Daig pa ni Nathan ang isang lasing habang inaalalayan siya ni Danica. Nang makarating sila sa kama ay kaagad na ibinagsak ng dalaga ang kasama niya. At sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang siyang hinila ni Nathan, kung kaya't sabay silang napabagsak sa kama. Nakakailan ka na ha? Reklamo ni Danica at hindi naman mapigilan ni Nathan ang mapangisi. Pero umakto pa rin siya na parang natutulog lang. Stay still. Mahina niyang bulong na para bang tulog talaga ito sabay yakap sa babaeng katabi niya. Hindi na ako natutuwa sa mga pinaggagawa mo. I'm not forcing you to be pleased. What's important is that I find pleasure with your presence near me. Mas lalong niyakap ni Nathan si Danica kahit na nagpupumiglas ito. Gagapangin talaga kita kapag hindi ka pa tumigil. Baliwala niyang sabi pero nagdulot iyon ng matinding kaba para kay Danica. Napanunok na lang ito at hindi na magawang gumalaw kaya panatag na nakatulog sa tabi niya si Nathan. Habang hindi pa din mawala ang ngiti sa kanyang labi. Okay, hingang malalim. Napaupo si Danica at huminga ng malalim. Walang nangyari sa amin dahil pinilit ko akong tumibi sa kanya kagabi. Tapos ako naman tong si tanga, hindi na malay na nakatulog na pala. Kaya eto ako ngayon, katabi siya at... Saglit siyang napahinto at napabaling kay Nathan na mahimbing pa rin natutulog. Hindi ko alam kung may side ka ba o wala. Muli siyang napahiga at tinitigan ang mukha ng katabi. Umaakto ka na parang ayos lang ang lahat, pero hindi naman talaga. Dagdag niya at halos hinaplos pa nito ang mukha ng binata gamit ang kanyang kamay. Habang pinagmamasdan niya si Nathan, hindi pa din niya lubusang maisip kung ano ba talaga ang gusto nito sa kanya. Hindi niya alam
kung bakit panay ang sunod nito kahit saan man siya pumunta. At kung tutuusin, ay hindi naging maayos ang paghihiwalay nila 9 na taon na ang nakakalipas. Kaya bakit naging ganito ito bigla? Hey, good morning! Napangiti si Nathan bago idilat ang kanyang mga mata. Kaya naman otomatik kong tinanggal ni Danica ang kanyang mga kamay sa pisngi ng binata. You should take a picture of me. It lasts longer instead of staring at my handsome face all day long. Nagawa pang kumindat ni Nathan dahilan para inis na mapabangon si Danica. Ang sweet talaga ng wifey ko. Napabangon din si Nathan at aakamang yayakap na sana kay Danica nang nauna itong umalis sa kama. Kaya hindi niya nagawa ang plano niyang pagyakap. Danica! Parehas silang nagitla at nanlaki ang mga matang napatitig sa isa't isa nang marinig nila ang boses ng matandang may-ari ng bahay. Shit! Si Lola! Halos mataranta naman si Danica at nagmamadaling kinuha ang kumot at tinakpan si Nathan. Teka! Bakit ako ang tinatakpan mo? Magtago ka! Kwarto ko to. Nasa kabila ang kwarto mo. Kaya ikaw dapat na magtago. Tinanggal ni Nathan ang kumot na nakatakip sa kanya. Saka tumayo at pumunta sa pinto. Mabilis naman siyang hinila ni Danica at papunta sa maliit na terrace. Pagbukas niya sa folding door na gawa sa kahoy, kaagad niyang itinulak si Nathan para muling isara ang pinto, ngunit bigla naman siyang hinigit nito. Teka lang, bakit akong itatago mo? Di ba dapat ikaw ang magtago? Sino ba si Raulong ayaw magpaalis sa akin kagabi? Di ba ikaw? Kaya ikaw ang magtatago sa atin ngayon. Pero kwarto ko to eh. Pero kasalanan mo pa din, kaya itiko mo na yung bibig mo at magtago ka. Pagkatapos ng bangay nilang dalawa, ay isinara ni Danica ang pinto at inayos ang damit. Shit! Bakit nakabathrobe pa din ako? Ngayon niya lang napagtanto na hindi pa pala siya nakakapagpalit ng damit. Danica! Apo! Buksan mo iha ang pinto! Sigaw ng lola niya sa labas ng kwarto habang walang tigil sa kakakatok sa kanilang pinto. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng kwarto at hinanap ang mga damit ni Nathan. Nang makita niya ang bag na nakita niya kahapon sa compartment ng kotse niya, ay kaagad niya itong hinalungkat at naghanap ng damit. Pero sa kasamaang palad, wala siyang makitang damit maliban sa puting long sleeve at itim na pantalon. Bakit hindi man lang siya nagdala ng maayos na damit? Pati ba naman dito, naka-formal suit pa din ang loko? Bulong niya. Binuksan niya ang pinto at nakangiting binati ang lola niya. Good morning, La. Nasaan ang kasama mo? Biglang pumasok ang kanyang lola sa loob ng kwarto. Dahilan para kabahan siya na baka makita nito si Nathan. Bakit dito ka natulog? May sarili kang kwarto, kaya paano napunta ka dito? Pag-uusisa pa ng kanyang lola at tiningnan ang bawat parte ng kwarto para hanapin ang hinahanap niya. Teka lang, La. Pigil ni Danica nang balak na sanang buksan ng lola niya ang folding door papuntang terrace. Kapag napatunayan kung magkasama kayong dalawa dito, good morning po. Sabay silang napabaling sa lalaking nagsalita na nasa labas ng kwarto. Nakahanda na po ang agahan. Hindi pa po ba kayo kakain? Tanong ni Nathan sa kanila. Gulat na nagpapalit ng tingin si Danica sa folding door at kay Nathan at saka bumalik ng tingin sa lola niya. Pasensya na po kung nagkapalitan kami ng kwarto ni Danica. Hindi po kasi siya mapakali kagabi at nagpupumilit na dito matulog. Kaya ako na lang po ang nag-adjust at doon natulog sa kwarto niya. Nagpaliwanag na lang si Nathan dahil mukhang nagdududa ang matanda sa kanya. Promise po, hindi po talaga kami magkatabi ng... O siya, bumaba na kayo para makakain na tayo ng agahan. Pagkalabas ng matanda, ay kaagad namang nilapitan ni Danica si Nathan. Paano ka nakalabas?
I have my own ways. He then winked. Hay naku. Inis na nilagpasan siya ng dalaga, pero bago pa man ito tuluyang makaalis, ay muli siya nagsalita. You look cute while wearing white polo. Isama mo na din ang boxer shirt kong. Shut up! I have no choice but to wear this boring outfit of yours. Putol ng dalaga at muling nagpatuloy sa paglalakad. Lagot siya sa lola niya kapag nakita siyang nakabathrobe at hindi nakapagbihis ng damit. Paniguradong papaulanan sila ng mga tanong. Lalo pat, nasa ibang kwarto siya natulog. Psst! Halos mapapitlag sa gitla si Nathan nang bigla siyang kinalabit ni Rachel. Papanong? Bakit ka nandito? Tanong niya. Pero sininyasan lang siya ng bata na maupo at lumapit sa kanya. Kanina ka pa dito? Tanong pa niya. I saw my mom entering your room last night. Shh! Tinakpan ni Nathan ang bibig ng bata dahilan para mapahinto ito sa pagsasalita. Don't dare telling your lola about this. Napatingin ito sa kabuuan ng palapag dahil baka sakaling may makarinig sa sinabi ng bata. Napangiti si Rachel at tinanggal ang kamay ni Nathan sa bibig niya. How much would you pay me for me to keep this secret between us? Hamon sa kanya ng bata. I'll give everything you want and whatever you ask for. All you need to do is to drop everything you've heard or saw and don't bother say anything to your lola. Ngiti sa kanya ni Nathan sabay buhat sa kanya at naglakad sila papuntang hagdan. May lahing Rio din to eh. Ani ng isip ni Nathan. Sir, si Mr. Lorenzo po ay tumatawag. Sabi ng sekretarya ni Nathan sabay sagot sa tawag ng kanilang kliyente. Hello po. Yes po. Ngayon na po. Sige po, ipapadala ko na lang. Sige, salamat po. Kalmado na nakaupo lang si Nathan sa kotse habang tinitipa ang kanyang cellphone. Abala ito sa kakalaro ng Mobile Legend at abala naman ang kanyang sekretarya sa kakasagot ng mga tawag galing sa kanilang kliyente. Si Madam Lenny po, asawa ng CEO ng Malampaya Enterprise. Gusto po kayong... Fuck! Bakit ang bonggong yun? Mura ni Nathan sa kanyang nilalaro. Kaya napiniling na lang ang sekretarya niya at kinausap na lang ang nasa kabilang linya. Next week po ba babalik si sir? Hindi po. Gusto niyo pong makausap? Busy po eh. Baka... Naputol ang kanyang pagsasalita nang biglang pinatay ng nasa kabilang linya ang tawag. Hello ma'am. Kabi-kabila ang natanggap na tawag ng kanyang sekretarya. Kaya hindi ito maiwasang mapamuntong ng hininga. Papunta sila ngayon sa airport para sa flight ni Nathan papuntang Spain. Pasensya na po Ma'am Danica. Busy po talaga ngayon si sir. Kung gusto nyo, tawagan. Biglang inago ni Nathan ang cellphone sa kanyang sekretarya. Pagkarinig niya sa pangalan ni Danica. Bakit hindi mo ako sinabihan na si Wifey ang tumatawag? Inis na tanong nito. Saka nilagay sa tenga ang telepono. Hello Wifey. Subukan mo lang na pumunta dito sa airport. Ipapakaladkad talaga kita sa mga gwardya dito. Halata sa boses ng nasa kabilang linya ang inis at pagkapikon. Siguro napipikon na din siya sa mukha ni Nathan na palaging nakabuntot sa kanya. Teka, alam ko na ang plano mo dahil inamin na sa aking kabini princess ang balak mong pagsunod sa akin papuntang Spain. So please, tumigil ka na. Itigil na natin to. Pero hindi naman. Biglang naputol ang nasa kabilang linya at sinubukan po ulit tawagin ni Nathan si Danica. Ngunit nakapatay na ang telepono ni Danica. Pakibilisan na lang po ang pagmamaneho. Utos niya sa nagmamaneho at kaagad naman itong sumunod. Napakuyong na lamang siya sa kanyang kamao at biglang nawala ng gana sa paglalaro. Gulong-gulong isip niya dahil wala man lang siyang maalala
na pagtatalo nila kahapon bago sila maghiwalay. Kaya bakit nagalit iyon sa kanya? Kinuha niya ang kanyang cellphone nang bigla itong tumunog, hudyat na may nagpadala ng mensahe. Napatingin si Nathan sa labas pagkatapos niyang mabasa ang text ni Princess. At sakto namang nasa labas na sila ng airport. "Keep me updated, okay?" Paalala niya sa kanyang sekretarya bago kinuha ang luggage kay Manong driver. Tinipa niya ang numero ni Princess at sinubukan tawagan, ngunit hindi ito sumasagot. "Nakaalis na ba ang mga yon?" Bulong niya at muling tinawagan. Pagkarating niya sa luggage area, saktong nahagilap ng mata niya si Danica na nagmamadaling tumakbo palabas dito. Anong ginagawa niya? Taka niyang tanong at walang pagdadalawang isip na sinundan ito. Akala ko ba nasa departure na sila? Patuloy pa din siya sa paghabol habang hawak-hawak ang sarili nitong luggage. Pagkalabas niya sa airport, nakita niya naghahanap ng masasakyan si Danica. Kaya binilisan na lang niya ang paglalakad para maabutan ito. Baka may nakalimutan kaya siya nagmamadali. Anipan niya sa kanyang isip. Kaagad na hinawakan ni Nathan si Danica pagkarating niya sa gawin nito. "Hey, Mayfly!" Napahinto siya na makitang umiiyak ang dalaga. "Sinong nagpaiyak sa'yo?" Pagalit niyang tanong dahil hindi niya inaasahang makita itong umiiyak. Inalis ni Danica ang kamay ng binata na nakahawak sa kanyang braso. Tsaka pinunasan ang kanyang mga mata. "Leave me alone." Puno ng diin ang pagkakasabi niya. Dahilan para kumunot naman ang noo ni Nathan. Ano pa ba ang hindi mo maintindihan sa salitang "tigilan mo na kami"? Pagod na akong pakisamahan ka. Tapos na ang kontrata natin sa isa't isa, kaya please lang, tapusin na din natin kung anong meron sa inyo ng anak ko. Alam ko masyadong malapit ang loob mo sa anak ko, pero hanggang doon na lang iyon. Wag ka na magpapakita sa amin dahil ayoko na. Mahabang paliwanag ni Danica at muli na namang pinunasan ang luha na nasa pisngi niya. Pwede bang kumalma ka muna? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero wag mo naman sanang idamay kung ano ang merong relasyon kami ni Rachel. Binitawan ni Nathan ang kanyang luggage at marahang pinunasan ang mga luha ni Danica. Ano ba kasi ang nangyari? Bakit bigla-bigla ka na lang tumakbo palabas na umiiyak? Mahinahon niyang tanong pero hindi pa din may pagkakaila na nag-aalala siya para kay Danica. Hindi pa man nakasagot ang dalaga nang bigla nitong tabigin ang kamay ni Nathan na nasa mukha na niya at galit na tinitigan ito. Kailan mo ba ako titigilan? Baka gusto mo pang ipaalala ko sa'yo lahat ng kaguguhang ginawa mo sa akin dati. O baka naman gusto mong isumbat ko pa sa iyo kung paano ko gumapang para lang muling ayusin ang sarili kong sinira mo. Tanong niya na may halong puot at galit. Here we go again. I really told you na. Wala akong pakialam sa dahilan mo dahil nagawa mo ng miserablihin ang buhay ko dati. Kahit nasabihin mo pang nagsisisi ka, kahit aminin mo pa na nagkamali ka, hindi yun mababago ang katotohanan na sinaktan mo din ako. Konting respeto naman, Nathan. Nirespeto ko ang desisyon mo 9 years ago. Kaya sana respetuhin mo din ang desisyon ko at huwag ka nang lumapit sa amin ng aking anak. Habol ang hininga ni Danica bago tinalukuran niya si Nathan. Saktong may dumaang taxi kaya kaagad siyang sumakay dito at iniwan ang binata na hindi makapaniwala. Why are you giving me a hard time getting along with my daughter? Mahinang bulong ni Nathan at hindi mapigilang mapaluha dahil sa nararamdaman. Mabigyan pa kaya ng pagkakataon ni Danica si Nathan na magkaroon ng komunikasyon kay Rachel? Aminin na kaya nila sa isa't isa na sila ang tunay na mga magulang ng bata?
ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!